ay naghintay sa kanya bilang kanilang Mesyas at dumalangin sa maraming siglo na siya ay dumating at iligtas sila. Noong mga taong 760 BC, ay sinabi ng propetang Isaias sa bansang Israel, Kaya nga, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Masdan, isang birhen na maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ang kahulugan ay, ang Diyos ay kasama natin. Naunawaan ni Satanas ang propesiya. Mula noon, ang bawat birhen sa Israel ay minanmanang mabuti. Maraming taon ang lumipas bago ang kapanganakan ng Mesyas. Ang Israel ay muling napaalipin sa isa pang dayuhang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito naman ay ang makapangyarihang imperyo ng Roma. Hindi nagpamalas ng anumang habagang Roma sa mga Hudyo. Sa madilim na panahong ito, nagpasimula ang dakilang plano ng kaligtasan ng Diyos. Nang si Gabriel, isa sa mga may pinakamataas na ranggo sa mga anghel ng langit, ay pumasok sa papawirin ng lupa. Ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay nabalisa at agad na nahiwatigan na ang talaorasan ng Diyos ay kumikilos na ngayon. Si Gabriel ay nagpunta sa lungsod ng Nazaret upang dalawin si Maria, isang birhen, upang balitaan siya ng isang mensaheng magpapabago sa sanlibutan magpakailanman. Si Maria ay nagulumihanan sa pagpapakita ng anghel. Sinabi niya sa kanya, Masdan, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ang kanyang kaharian ay hindi magkakaroon ng katapusan. at sinabi ni Maria, Paanong mangyayari ito, samantalang ako ay hindi pa nakakikilala ng isang lalaki? Ang Espiritong Banal ay bababa sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Kaya naman ang banal na bagay na isisilang mo ay tatawaging anak ng Diyos. At naniwala si Maria kay Gabriel at nagsabing, Mangyari nawa ito sa akin ayon sa iyong salita. Iniwan ni Jesus sa mga kalwalatian ng langit upang simulan ang kanyang misyon, ang patutunguhan ng Nazaret. Nililiman ng banal na Espiritu si Maria na isang birhen at siya ay naglihi. Sa kanyang katawan, ang manlilika ng sansinukob ay magbabagong anyo bilang isang sanggol. Lumipas ang mga araw, naisip ni Maria na dalawin ang kanyang nakatatandang pinsan na 6 na buwan nang nagdadalang tao. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay lumukso. At siya ay napuspos ng Espiritong Banal. Isisilang ang anak ni Elizabeth, si Juan Bautista. At si Elizabeth ay nagsalita ng may malakas na tinig at nagsasabing, Mapalad ka sa gitna ng mga kababaihan at mapalad ang bunga ng iyong sinapupunan. Si Maria ay itinakdang ikasal kay Jose, ngunit siya ngayon ay nagdadalang tao na. At ang batas ng mga Hudyo ay nagpapataw ng kamatayan sa sino mang dalagang nagdalang tao bago ikasal. Ito ay napakalaking suliranin para kay Maria. Sa likod ng mga pangyayari, ibig ni Satanas na maipabato hanggang sa mamatay si Maria upang mapatay din ang bata. Ngunit mahal ni Jose si Maria at hindi niya ibig na gawin siyang isang halimbawa sa madla. Siya ay nangamba alang-alang sa kanyang kaligtasan at nagpasyang iurong ng palihim ang kasalan. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa isang panaginip na nagsasabing, Huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang pinaglilihi niya ay mula sa Espiritong Banal. At siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin mo ang pangalan niya na Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Nang magkagayon, ay ikinasal sina Jose at Maria sa lungsod ng Nazaret.
Inadyukan ni Satanas si Cesar Augusto sa Roma upang buwisan ang buong sanlibutan. Ginawa ito ni Satanas dahil sa masamang balak. Ngunit sa paggawa nito ay nakatulong pa siyang matupad ang propesiya ng Biblia sa pamamagitan ng sapilitang paglalakbay ni Jose at Maria sa Bethlehem, na doon ay sinabi ng Biblia na isisilang si Jesus. Ang Bethlehem ay lugar din ng kapanganakan ni Jose at doon siya nararapat magpatala para sa pagbubuwis. Malapit ng manganak si Maria, umaasa si Satanas na magkakaroon ng isang sakuna sa napakahabang paglalakbay na iyon. Ngunit ang Diyos ang may kontrol ng lahat. At siya ay nagsilang ng kanyang panganay na anak na lalaki at ibinalot siya sa mga pamagkis na lampin. At inihimlay siya sa isang sabsaban dahil walang silid para sa kanila sa bahay panuluyan. Nang gabing iyon ay may mga pastol na nasa kalapit parang na nagbabantay ng mga tupa nila. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanila at nagsabing, "Huwag kayong matakot, sapagkat masdan, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng mga tao, sapagkat ipinanganak sa inyo sa araw na ito, sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, na si Kristo ang Panginoon." At bigla ay nagkaroong kasama ng anghel ng karamihan ng makalangit na hukbo na nagpupuri sa Diyos. Sa isang hamak na kwadra, isinilang ang manlilikha ng sansinukob. Sinasabi ng Biblia, siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ganito isinasalarawan ng Biblia si Jesus. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya rin ay sa pasimula pa kasama na ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay walang anumang bagay na ginawa ang nagawa. At nang maganap ang 8 araw para sa pagtutuli ng bata, ang kanyang pangalan ay tinawag na Jesus, na gayong ipinangalan ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Ayon sa batas ng mga Hudyo, si Maria ay buong katapatang naghandog ng 2 bato-bato bilang handog sa kasalanan. Bagaman pinili ng Diyos si Maria para sa gayong kadakilang karangalan, alam ni Maria na siya ay isang makasalanan at batid na ang kanyang anak na si Jesus ay magiging tagapagligtas niya. Sa templo ay may isang iginagalang na lalaking nagngangalang Simeon. Sinasabi ng Biblia, at ipinahayag sa kanya sa pamagitan ng Espiritong Banal na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang hindi muna niya nakita ang Kristo ng Panginoon. Kinalong niya ang batang si Jesus sa kanyang mga bisig at nagsabing, "Nakita na ng aking mga mata ang iyong kaligtasan.